May mga desisyon sa buhay na hindi madali. Tulad ng iwanan ng isang stable na career para sundan ang tawag ng Diyos. Pero yun mismo ang ginawa ng kaibigan kong si Noel Asuncion. Mula sa pagiging nurse, ngayon ay missionary na siya sa Mozambique. Ano ang naging journey niya? Anong mga pagsubok at himala ang naranasan niya? Pag-usapan natin yan dito sa Tara kay Kuya El. Hello Elsonatics! Welcome back to my podcast. And for today's video ay makakasama ko ang aking longtime friend all the way from Mozambique. All the way from Mozambique. Sa Africa. Yes. Yan, let's welcome Noel Asuncion. Hi sa mga viewers ni Elson, na mga Elsonatics, at sa mga listeners din Yes. na mga Elpods na. Elpads. Ay, alam mo ha? Siyempre, nakikinig ako. Yes. Nakinggan ko lahat yun. Yes. Ayun. Si Noel ay nakilala ko noong 2012 at nagkasama kami sa ministry ng sobrang tagal na panahon. Pwede mo bang i-share sa mga viewers natin, Noel, yung kung paano tayo nag-start sa ministry together way back 2012? Tanda mo pa ba? Oh, ayun, tanda ko. Ikwento ko muna kung paano ako. Kasi medyo magkalapit lang yung conversion ko. Kung kailan ako nakakilala kay Lord. At Tapos, yung ministry. Yung ministry, sobrang bilis nga ng transition. So, April 2012. Ay, 2012. So, yun. April noon, na-invite ako sa isang summer camp ng church natin. Tapos, yun. Doon ko April 4, doon ko inaccept si Jesus as my personal Lord and Savior. Tapos, naging active na sa church. And then, July, nagkaroon ng malaking event na ang youth ministry o ang youth group. Hindi ko pa alam kung anong tawag nun, nung time na yun, nung July. Tapos, after ng event na yun, ginather tayo ng pastor natin. Tapos, tinanong tayo if willing tayo na maging part ng core leader ng youth ministry. Ng light bearers ang Okay. Light bearers. Nakalimutan mo agad. Pa. Tsaka dun sa summer camp na April 4, kaya siya nakapunta, parang yung direction, yung parang inasa ko ni Ate Chi, isa sa mga kasama namin sa youth ministry, na i-text ko daw yung Noel, kasi friend sila ni Ate Chi, i-text ko daw yung Noel, hindi ko pa siya kilala. Tapos sabihin ko daw yung direction kung saan yung location ng summer camp sa Bael, Laguna. Doon ka na-convert. Ayun. At doon kita nakilala. Ito pala yung Noel na pinatext sa akin ni Ate Chi. Grabe din yung yung connection tsaka paggamit sa'yo ng Lord, na ikaw yung ginamit niya para ma-inform ako, para makarating ako dun sa Bae. Tsaka sa buhay din ni Ate Chi. Hindi pala ate, kakaedad ko lang pala si Chi. Praise God. Salamat din sa buhay niya kasi ginamit siya para makilala ko talaga, ma-meet ko si Jesus Christ on that day, April 4. Praise God, Yan. praise God. Pwede mo bang i-share yung mga moment natin sa youth ministry? Ano yung mga talagang unforgettable moment for you as a youth leader? As a youth leader, unforgettable moment, yung yung malaya ka na magpuri sa Lord, na talagang nandun yung joy. At the same time, sa akin, personal to, yung makita ko yung transformation ng mga dinidisciple ko dati. Ayan si Ed, nandito ngayon. Ang aming cameraman, behind the camera. So, na-witness ko yung transformation. Thankful ako sa Lord na ginamit niya ako, na nabigyan niya ako ng opportunity sa buhay ng mga kabataan na yun. Yes. Tapos, pagkakatanda ko noon, during the youth ministry, pumupunta ka sa church ng naka-uniform bilang isang nurse. Yung mga ganun, umahabol ka sa youth session, umahabol ka sa youth jam. May alcohol pa ako. May alcohol, may betadine. para makahabol sa worship. Ganon. You were a registered nurse before ka mag full-time sa church. Yes. Kamusta yung transition na yun from a registered nurse tapos nag full-time ka? Year 2014. Yes. Yung transition, in my perspective, mahirap siya. Pero in God's perspective, Nabago yung setup kasi umulan. Kaya itutuloy pa rin namin ang kwentuhan ni Noel. So sabi mo,
about perspective. Yeah. Ituloy mo. Sige. Kasi sa perspective ko, pangarap ko talagang maging part ng medical field. Kumbaga, when I was a child, I was dreaming to become a doctor. Pero hindi din siya natuloy hanggang nurse, hanggang sa hindi rin pala yun yung plano sa akin ng Lord. Ganyan. Tapos, kaya in His perspective, alam ko na meron siyang plano. Tanda-tanda ko nung sinubmit ko yung resume ko na nandun yung tinanong sa akin ng chief nurse, sigurado ko ba talaga dyan? Ganyan. Balak pa naman sana kitang ilipat kumbaga, i-promote, ilipat ng area from being a general ward nurse, magiging ICU nurse na ako. Kasi sobrang, isa yun sa mga parang pangarap ng mga nurses. Yun. Pero, ayun, sa awa ng Diyos, tsaka sa, kumbaga, confidence, sa faith na ibinigay niya sa akin na kapag decide ako na talagang, pero hindi siya ganun kadaling desisyon. Kasi it took me 5 months of prayer. Talagang yung prayer na yun ay hindi simpleng prayer for me. Na kasi parang nandun ako sa situation na, Lord, kaya mo naman akong gamitin in both areas. Kaya mo akong gamitin sa hospital, kaya mo din akong gamitin sa church, sa hospital, naging blessing kahit papano sa mga coworkers. At the same time, napapag-pray ko din yung mga patients, though hindi lahat kasi syempre kailangan ko ding i-respect yung privacy nila. Tsaka yung religion nila. Pero kapag may nag-agree, ilalak ko yung pinto kasi baka mamaya may pumasok na na ibang nurse, ganyan. Tapos magpe-pray kami ng patient. Pero nandun pa rin yung burden ko sa church na kinalakhan natin. Na yung burden ko sa lost. Ganyan. Na wala kasing full-time na youth nung time na yun. Tsaka nakita ko yung kumbaga paghihirap din nila pastora, ganyan, ng mga titas, na ang dami nilang kailangang i-follow up, kailangan nilang i-visit. Kaya nandun yung burden na, saan mo ba ako mas magagamit, Lord? Saan mo ba ako tinatawag talaga? At the same time, sa akin din, personal, kasi parang in-evaluate ko din, saan ba ako mas magiging malaya? Saan ba ako mas nagiging bold na magpagamit sa Kanya? Kasi sa hospital, meron pa rin akong kumbaga, hindi pa ako ganun ka all out eh. Pero sa church, when I saw myself serving the Lord, talagang all out talaga. Oo talaga. 24 hours kang nasa church that day. Hindi ka maawat. Yun. Kaya hindi ko masasabi sa iba na mag-decide sila na mag full-time. Ang main reason kung bakit talaga ako nakapag-decide din. Kasi yun ang tawag ng Lord sa akin. At the same time, doon ako mas malayang nakakapag-serve sa Kanya. Hindi ko pa kaya kasi talaga maging all out sa medical field in serving the Lord. Kumbaga, talagang May shining His limitation. light. Oo, may limitation. So, ayun, personal talaga yun. Pero kung yung iba na, ibang mga tao, all out talaga sila sa medical field na talagang, may mga ganun eh, na nakakapag-serve talaga sila sa Lord in the medical field, na confess nila, na share nila si Jesus Christ. Ganun. Pero sa akin, hindi yun yung time na yun, hindi ako ganun. Kaya I decided. Kaya kahit pa paano, naging smooth din yung transition. From being a nurse to a full-time church worker. Leap of faith yun, no? Oo. At obedience mo din sa Lord. Ngayon, kailan mo naramdaman na para ka sa mission, tinatawag ka to be a missionary, at paano ka naghanda doon? Ano yung mga preparation? 2014, naalala ko nung nagpipray kami, Dawn Watch, nandun na biglang parang nagkaroon ng conviction sa akin for Africa. So for 2 years, akala ko magpipray lang ako for Africa. Yun yung ginagawa ko. I prayed for African people. Tapos, nandun din yung for 2 years, may mga ministry challenge sa youth, no?
Pero kapag nanonood ako ng mga videos about African people, yung pagpipreach ng gospel sa African nation, doon yung napapaiyak ako. Hindi ko alam. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Ganyan. Until, nung na-realize ko na, nito lang, na nasa Africa na ako na, kaya pala. Kasi kung ano man yung struggles ko in the ministry natin sa youth, kailangan ko siyang pagdaanan. Kasi dito pala niya ako dadalhin sa Africa, na magagamit ko siya in the future. Na yung moment na yun, hindi ko naiintindihan kung bakit ako naiiyak sa Africa. Pero ang struggle ko naman na youth ministry, yun pala yun, na dadaling kita dyan, magagamit mo yan. Kaya yun, yung transition, hindi siya madali. Maraming ding pinipare. Holistic. Kwento ko ba isa-isa yung holistic? Holistic. Una siguro physically. Physically, kailangan maging ready ka kasi Africa yun eh. Kumbaga, ang dami kong na-receive din ng mga vaccines, ganyan. Tapos, nung parang 2 years before ako umalis, nag-start na ako mag-run, ganyan. Swimming lesson, yan. Tapos, nag-blood donation. Active blood donor ako. Talagang every 6 months, naka 5 blood donation ako bago umalis kasi nalilinis kasi yung katawan natin kapag nagdo-donate ka. Yun yung mga physical preparation. To the point nga na minsan, kasi alam ko na Africa yun, minsan pag may nakikita ako na panis na pagkain, hindi ko siya tinatapon sa bahay. Tinatry ko siyang kainin. Tapos, yun yung mga nakakatawang preparation. Emotionally naman, nung pandemic, after ng pandemic, emotionally, hindi na ako nagsasama sa inyo noon, sa mga ibang mga youth. Parang napapatanong nga sila, bakit hindi na sumasama si Kuya Noel, ganyan. Dapat nga mas sumasama siya kasi aalis siya. Pero sa akin kasi, mas mahirap yung lagi akong magsasama, tapos malapit na akong umalis. Attachment. Oo. Kaya, ang ginawa ko nung time na yun, mas inano ko yun, parang tinrain ko lang yung sarili ko, kaya ko ba talaga to? Na hindi ko na makita yung mga kaibigan ko, hindi ko na makita yung family ko. Kaya parang intentionally, yung mga years before mangyari yung bago ko umalis, talagang hindi na ako nagsasama. Pero nung mga months na bago umalis, doon ako sumama kasi naalaman ko na kaya ko rin pala kahit papaano. Yun yung emotionally. Spiritually, prayer talaga. 15 days prayer and fasting ako. Sarili kang 15 days prayer and fasting. 15 days. Hindi kasi may reason kung bakit 15 days na hindi ko na ikukwento. Naging 15 days lang siya, imbis na 21 days. Prayer and fasting. Water fast lang ako nun, tsaka apple. Yun, nangayayat ako nun. Sa ano yun, tandaan ako sa Prayer Mountain. Sa Antipolo ba yun? Intellectually, at the same time, spiritually na rin, holistic. Nag-prepare din ako, nag-open si Lord na opportunity for me to study 3 years for free. Yeah, scholar. Hindi nang bayan, scholar ng IGSL. Oh, yes. Scholar sa Bible School, ganyan. Sobrang blessing yun. Kasi, hindi ko pa talaga alam kung paano ako pupunta doon sa Africa. Hindi ko alam kung ano yung ma-encounter ko doon. Ganyan. Ano yung talagang heart ng isang missionary. Talagang natulungan ako ng IGSL. Natulungan ako ng Bible School. Tsaka kasi may mga experienced professors doon, missionaries, na nagtuturo talaga. Talagang natulungan nila ako na mag-prepare. Ano nga yung course mo? Master of Divinity, major in Intercultural Studies. Yung major, yun yung talagang pinaka-related. Ayun yung pinaka-nag-shape sa vision mo for mission. Yes. Tapos you left for Mozambique in 2022. Pero bago ka makarating ng Mozambique, you passed through other countries. Yes. Napakadami mong Napakadami. Ang OA nun. Pero Tatlo may 3 kang countries na pinagdaanan pa before ka makarating sa Mozambique. Parang 4 nga eh. Oo. Kamusta yung journey na yun? Ang dami mong pinagdaanan. Mahirap siya kasi parang ang gusto ko lang makapunta sa Mozambique kasi yun yung inopen na door sa akin ng Lord para makapunta ng Africa. Pero bakit ang dami ko pang pinuntahang ibang mga lugar? Nung pumunta ko sa
Indonesia para kumuha ng Mozambican visa. Wala kasi tayong embassy sa Pilipinas. Oo. Kailangan ko pumunta ng Indonesia para makakuha ng Mozambican visa for 3 months na stay ko sa Mozambique. Doon, nagstay pa ako doon sa isang tao na hindi ko kilala, Indonesian, na dun, yung pinagstayan ko, nagiging motel pala siya kapag gabi. Tapos, imbis na makapaglibot ako sa Indonesia, sa Jakarta, kasi nag 1 week ako doon nag-aantay ng visa ko for Mozambique. Imbis na makapaglibot ako, nandun na lang ako nagpe-pray. Talagang kapag gabi, iniiyak ko talaga kay Lord na sana itong bahayan na to, itong mga rooms na to, itong bahay na to na maraming rooms ay hindi na siya maging motel in the future. At praise God, finalo up ko yung nagpatuloy sa akin na last year, hindi na daw ganun yung business niya. Casino na. Joke lang. Hindi, Christian siya. Kumbaga, ano na siya, nawala na siya sa ganung field. Oo, nandun yung conviction sa kanya. Christian na siya dati, pero yun, dahil sa pandemic, ginawa niya yung business na yun. Tapos, sumunod doon, para maging mura kasi yung flight, na gusto kong, wala kasi masyado pa akong provision eh. Para mura yung flight, I have to stay in Malaysia in the airport, outside the airport, for 2 days. 2 days and 2 nights. Kumbaga, Doon ka tumira sa airport. sa bench. Ayun. Nung time na yon, hindi ko siya naisip na struggle. Ang saya-saya ko nun kasi parang nandun pa ako eh. Parang na-overlook na nung joy. Yung mga suffering na na-experience ko noon. Parang, parang sobrang thankful ako na may bench ako na hinihigaan. Sobrang thankful ako na may mga kasama ko na ibang mga foreigner na nakahiga din sa bench. Na, ayun, sobrang thankful ako na meron pa akong pera para may pangkain dun sa airport kasi mahal sa airport eh. Parang you considered it as joy. Yes. Yung mga na-experience mo. Tapos may napasukan pa ako doon na naghanap kasi ako ng CR na may shower. Yun pala, hindi pala yun pang mga yung mga normal na mga tao. Kumbaga para pala yun sa mga empleyado. Pero nakaligo ako doon. Yun. Tapos, sumunod na pumunta ako ay sa Rwanda kasi hindi pa ako pwede pumunta ng Mozambique eh. Hindi pa kasi pwede yung visa ko nung time na yun. Kumbaga, hindi pa start ng date. Nung nandun naman ako sa Rwanda, sa IRIS, global organization din, ako nagstay doon. Tapos sa Rwanda, ang pinaka-challenging na na-experience ko dun is yung one night, muntik na akong masalvage. Sobrang dilim kasi noon. Doon kasi ako sa shortcut, nagdadaan palagi. Kasi, imbes na 1 hour yung lakad ko, doon ako sa valley. Bumababa ako ng bundok, tapos umaakit ako ng bundok para makarating doon sa apartment and from apartment to church. So, magiging 30 minutes lang. Tapos one night, may sumusunod sa akin. Tapos binibilisan ko na yung lakad ko. Pitch black ito. Binibisan ko na yung lakad ko. Tapos parang, naramdaman ko, nandito pa rin siya sa gilid ko. Hanggang sa, ang tagal namin nagaganon. Hanggang sa makarating na kami sa liwanag. Tapos nakaliko na ako sa apartment. Pagdating ko dun sa bahay, sabi nung caretaker, kinuwento ko sa kanya yung sitwasyon, bakit doon ka naglalakad? Sabi niya gano'n. Rwandan to. Kasi ginagamit ko lang yung Google Translate. Bakit doon ka naglalakad? May na-salvage niyan. Tapos yun, simula noon, doon ako sa mas mahabang way dumadaan. Hindi na ako bumababa ng bundok. Doon ako sa road, sa highway dumadaan. Though mahirap kasi 1 hour. Tapos, yun na, nakarating na ako ng Mozambique. Nagstay doon ng 3 months. Nag-end yung visa. Pumunta ng Brazil para mag-training. At nagtagal ako sa Brazil kasi hindi pa ako makabalik. Wala pa yung 1-year visa ko para makabalik ng Mozambique. Sa Brazil naman, na-struggle ko provision to the point na nagtrabaho ako sa farm para lang makatipid sa pag-stayan. Anong ginagawa mo sa farm? Sa farm. Hindi talaga siya farm. Ano ba tawag ng camping site? Yun talagang term. Camping site siya. Christian camping site siya. Nakilala ko lang yun sa Instagram. Grabe din yung connection. Hanggang ngayon connected pa rin ako sa kanila. Blessing sila. Pero grabe din yung struggle kasi ayun, physically araw-araw yun magtatrabaho. Sa trabaho ko nagkakat ako ng grass. Ganyan, nagbubungkal ng lupa. Iba't ibang mga trabaho yung pinagawa nila sa akin. Pero ang pinarealize sa akin ng Lord, gusto niyang malaman ko sa sarili ko kung gaano ko talaga gustong makapunta ng gusto.
ang ending nun, ang na-realize ko, na-remind ako about sa mission ni Paul na marami din siyang naranasan na nandun yung si Paul na shipwreck siya bago siya makapunta ng Spain. Gusto niya makapunta ng Spain kasi wala pang hindi pa nare-reach ng gospel yun during that time. Pero para makarating doon na maraming mga challenges siyang pinagdaanan. Shipwreck, na natuklaw siya ng ahas. Hindi man ganun yung naranasan ko. Pero parang pinarealize sa akin ng Lord na talagang kung gusto mo talagang makapunta sa Spain mo o sa Africa, gagawin niya, kumbaga, i-develop niya yun sa heart ko through those challenges na na-experience. At yun nga, nung pagbalik ko, sobrang grabe talaga. Sobrang nung nakita ko na ulit yung mga Mozambican dito, sobrang saya ng heart ko. Na to the point na pag dating ko doon, hinagis ko na lang yung luggage ko. Tumakbo na ako doon sa mga bahayan ng mga, ng mga bata, ng mga youth na inaalagaan. Pero alam mo ba, yung Mozambique, yung bansang yan, hindi ko talaga alam yan. Sa'yo ko lang nalaman yan. Okay. So, why Mozambique? Ano yung special sa bansang yan na talagang sinasabi ni God na para kay yan sa bansang yan? I believe na para ako sa bansang to for a season. Hindi siya yung, kumbaga magstay ako doon forever. Kumbaga yun kasi inopen sa akin na door ng Lord. Tsaka nung time na nagpe-pray ako, Lord, paano ba ako makakapunta ng Africa? Wala akong kakilala doon. Wala akong organization na alam na makakakonek ako. Tapos, nung prayer season ko nun, season of prayer, biglang may nagbigay sa akin. May nag-abot ng libro. Yun yung libro ni Heidi Baker. Ang title nun ay The Hungry Always Gets Fed. Na yun yung diary niya kung paano sila nag-start sa Mozambique. Na okay, parang nagkaroon ng desire sa heart ko na gusto ko ring makita yung mga naging fruit nung ginawa nila para in the future kung saan man ako pupunta magiging ganito din o mas magiging maganda pa yung fruit na gagawin ng Lord sa pupuntahan ko na parang gusto niya ipakita sa akin to para kung ano man yung mga challenges ko na mararanasan dun sa mga next na countries na pupuntahan ko, kumbaga malalagpasan ko yun kasi ang thinking ko na yung future na someday parang magiging ganito din yung gagawin ko sa'yo doon sa country na pupuntahan mo. Kaya yun yung kasi inopen ng Lord sa akin, tsaka nag-provide siya ng lahat na kapag apply ako doon ng very smooth. Kaya, I do believe for a season lang. For a season. What does your mission work with young men in Mozambique look like on a daily basis? Kamusta yun? Ano yung picture na yun na mapapaliwanag mo sa amin? So para sa information ng iba, I am taking care of 23 young men, youth, na sila ay... Dami! 2 dorm yun. Kumbaga parang ako yung tatay nila. Kasi yung family nila nasa labas or maaaring inabandon sila or namatay na, ganyan. Wala na silang relative. Yung iba meron pa pero neglected. Yung family nila hindi kaya silang alagaan, pakainin, paaralin. May iba naman na ina-abuse physically, emotionally. Kaya dun sila, hindi siya talaga orphanage. Kumbaga tinatawag namin siya na center kasi hindi naman lahat ng nakatira doon ay orphan. So yun, naka-assign ako sa 2 dormitory na nandun everyday. Gumigising ako ng 4:30 a.m. 4:30 a.m. para mag-quiet time. At 5, minsan, magpe-prepare ako sa sarili ko. Minsan, pupunta ako sa dorm para gisingin sila. Kasi sometimes, kumbaga, hindi sila gumigising para gawin yung mga task nila. Hindi nagising ko sila. 6 a.m. lahat kami daily basis to. 6 a.m. Lahat ng mga, from different dorms, lahat ng mga bata. From toddler to 20 above na mga nakatira doon. Mag-gather kami sa kitchen, kakain kami. Tapos, after nun, after mag-breakfast,
tuturuan ko na sa mga assignment, yung mga second year, secondary or high school. Kasi hapon pa yung pasok nila. Yung mga primary students or elementary, papasok na sila. So, tinuturuan ko sila until 12, tapos mag-lunch kami, tapos papasok na yung mga high school, darating naman yung mga elementary. Tapos sila naman yung tuturuan ko. Tutulungan ko sa assignment. Tapos paggabi, may mga iba't ibang mga activities. Sa 23 na mga bata na yun, mga youth, in-divide ko sila sa 8 na groups. Tapos naka-scatter na yun, naka-schedule na yun, na makakapag-discipleship kami. Every week, lahat sila makakadaan ng discipleship. Napakasimple lang ng discipleship namin, pero nandun yung joy nila na maka-experience ng discipleship. Tapos in betweens, nandun yung pagtulong ko din sa clinic, ganyan, as a clinic administrator. Tapos, Wednesdays, nagtuturo ako sa Bible School, ng Old Testament sa mga pastors, ganyan. Tapos, for 2 semesters yun. Challenge din yun sa akin. Tapos, ano pa? Meron pang isa eh. Yun. Nag-a-answer din ako ng emails para sa organization namin doon. Lahat ng mga applicants, visitors, dumadaan siya doon sa email na yun, nag-i-inquire. Ako yung sumasagot doon kung ano yung kailangan nilang gawin, ano yung kailangan nilang i-submit, ano yung kailangan nilang mga preparation ba. Kumbaga ako yung nagsasend sa kanila ng manual. Tapos, sinesend din nila sa akin yung mga documents nila para maasikaso namin yung visas. Visas nila, makapunta sila sa Mozambique. So, yun. Kumbaga, yun yung daily, kumbaga, living namin doon sa center. Masaya. Masaya. Kumbaga, parang nabubuhay ka lang. Hindi ko siya naisip na trabaho eh. Hindi ko siya naisip na missionary ako pag nandun ako. Para lang ako nag-exist at nabubuhay na. Parang ayun na talaga yung buhay mo. Masaya. Masaya sabi mo, di ba? Pero syempre hindi mawawala yung mga biggest challenges. Ano yung mga hinarap mo ng mga talagang challenges bilang isang missionary sa Mozambique? Bilang isang Filipino missionary. Kasi doon sa Mozambique, ang mga missionary namin ay Western. So, minsan wala ka makakausap. Though, open naman sila, pero syempre, iba kasi yung struggle nila sa struggle na na-experience siguro ng isang Filipino missionary. Kaya ang hirap din mag-open up sa kanila. Ang hirap na makarelate din sa mga struggles nila. Tsaka ako lang din kasi yung Asian missionary doon. And at bukod sa emotional challenges, nandun yung provision, yung financial challenges. Kasi mga Westerns, kapag pumunta sila sa Mozambique, talagang lumalaki yung ano nila, yung baga, ang taas nung power ng money nila compare sa buying power ng peso, Philippine peso, na 1.1 lang. Kumbaga, yung piso natin, 1.1 Mozambican meticais. Kumbaga, yun lang. Kung ano yung halos same lang, kaya financial talaga yung challenge din. Pero, masaya naman ako kasi natuto ako maging content sa kung ano meron ako. Kumbaga, parang yung hindi na ako nagde-desire ng mas malaki pa. Nakontento ako. Kumbaga sabi ko nga, in plenty and in lack, I will have joy. Kumbaga, kung anong meron ako, Lord, ito yung binigay mo sa akin. Ito yung sa'yo to. Kung lumaki man to, kasi minsan may mga times na nagbibigay sa akin ng 5 digits out of nowhere. Hindi consistent yun, Kasi ang consistent ko lang nare-receive every month is 3,000 to 4,000. Yun na yung consistent. Doon ko na ginagalaw yung budget ko. Pero pag may nare-receive ako na mas malaki, sinisave ko siya. Kasi may mga kailangan akong bayaran. Darating yung point na kailangan ko mag-raise ng fund for visa na 45,000. Tapos yung medical insurance na 40,000. So, yung mga natatanggap ko na out of nowhere, bigla na lang dumarating sa mga tao na hindi ko rin kilala. Miracle yun ng Lord. Nasisave ko siya. Para kapag nag-raise ako sa visa at hindi ko na-reach yung target, kinukuha ko dun sa savings. At minsan din, kapag naisip ko na, nare-receive ko yung mga excess na yun or yung plenty of provision na yun kapag may kailangan akong i-bless. Halimbawa, yung
kailangan kong bilhin ng cellphone yung isa sa mga inaalagaan ko kasi kailangan niya na sa school. Tapos may kailangan ng sapatos kasi talagang player siya ng football at magaling naman talaga siya sa football at magaling din siya sa school, hindi niya napapabayaan. Tapos mayroon doon na kailangan na ang galing niya kasi sayang yung opportunity na matuto siya ng English. Na yun, pinasok, in-enroll ko siya sa isang English school outside pa dun sa school na pinapasukan niya. Malaki din yun. Ngayon, nakakapag-translate na siya kapag may mga bisita kami na nag-i-English, tapos tinatranslate niya sa mga kasama niya sa dorm into Portuguese. Ganyan. Kasi ako, kaya ko lang yung mag-translate ng mabagal, pero yung mga biblical terms, hindi ko pa kayang i-translate yan. Pero kaya ko naman makapagsalita in Portuguese, yung, kumbaga, yung communication natin day to day. Can you share a moment when you clearly saw God's hand at work in your mission? I see God's hand every day. Kasi pag nakikita ko yung mga naalagaan ko, lagi ko nakikita. Ang nakakatawa nga sa mission field na ginagalawan ko ngayon, hindi mawawala sa isip ko na maalala si Jesus. Lagi kikising sa umaga, kakain kami, makikita ko yung mga inaalagaan namin mga youth, tapos hanggang sa discipleship, kapag nagtuturo ako sa kanila sa school, ganyan, sa lahat ng mga, kahit minsan naglalaro lang kami, nakikita ko talaga yung move ng Lord sa buhay nila. At hindi lang naman ako yung nakakita nun. Even yung mga other missionaries at other Mozambican, nakita nila yung transformation dun sa mga youth. Nakita nila na mas nagiging expressive sila sa emotions nila. Mas nagiging, kumbaga, obedient sila dun sa mga missionaries. Na nandun din yung kagustuhan nila na lumalim sa salita ng Panginoon. Nandun yung mas naging, committed sila dun sa service nila. Sa church, may iba na nagtuturo o tumutulong sa kids ministry, worship leader, nagpipreach, part ng tech team. May isa doon na yung discipleship namin, ginawa niya dun sa mga classmates niya. Na parang hindi ko naman sinasabi na gawin mo to. Pero nandun yung desire niya na, ito yung natututunan namin. Gusto ko rin tong gawin sa ibang mga tao. Kasi pinag-aaralan namin yung, yung kailangan i-share yung gospel. Hindi ko siya sinabi sa kanya. Pero, doon kasi sa pinag-aaral namin, i-share yung gospel. As command ni God. Siya na yung parang directly, kinumad na siya ng Lord. Na ginawa niya sa mga classmates niya. Kumbaga ginada niya yung mga classmates niya. Tapos, tara, basahin natin yung Word of God. Tapos, anong reflection mo, anong application mo, ganon. Grade 6 lang yun, Grade 6 student lang siya. Talagang, siya na mismo yung kinonvict ng Lord na ganun talaga yung power ng Word of God. Through the discipleship. Importante din talaga yung discipleship. Ngayon ay nagbabalik ka sa Pilipinas. Nagbabalik ka OFW. How does it feel to be back in the Philippines after 2 years? Ayun. Tanda ko, natin ka pa namin sa airport. Ngayon, nandito ka after 2 years. After 2 years. Nung nandun ako sa Mozambique, sobrang excited ako na makita yung family ko, makita yung friends ko. At the same time, makain yung mga bagay, o yung mga food. Bagay talaga. Mga pagkain na kinikrave ko. Pero pagdating ko dito, ang unang-una kong naramdaman is, ito yung parang lugar na part ng memory ko na parang hindi ko na mailagay yung sarili ko. Parang hindi na ako dito. Ganun. Masakit siya sabihin, marinig ng mga tao siguro. Yung especially family and friends. Pero hindi na parang parang nung nire-reflect ko to, para ko nakita yung sarili ko na kumbaga, ito yung puzzle, di ba? Malaking puzzle. Tapos ako yung isa sa mga piece doon. Yung picture sa puzzle. Tapos meron ako, tugma yung puzzle piece. Tugma ako doon. Kumbaga, magkamukha kumbaga, lalapat yung picture. Pero yung edges ng puzzle piece, hindi na siya mag-match. Hindi na siya mailagay. Kumbaga, parang ako, from the outside, I'm a Filipino.
brown skin, Mm-mm. na belong pa ako dito sa Mm. Philippines. Pero, hindi na ako talagang mag-match from the inside of my heart. Hindi na ako talagang para dito. Kumbaga, sobrang excited ko na makabalik eh. Though, parang ang ginagawa ko na lang talaga ngayon, gusto ko na lang magawa yung mga kailangan, mabisita lahat ng family, mabisita lahat ng mga kaibigan, maasikaso lahat ng mga documents na kailangan ko. So, asikasuhin, makapag-dental, ganyan. Yung mga services na hindi ko magagawa dun sa Mozambique. Kumbaga, yun na lang yung gusto kong magawa within these 2 months na nandito ako sa Pilipinas. Tapos, pagbalik ko, yun na, okay na ulit ako. Sobrang excited na ako na makabalik talaga. Ayun. So, what's next for you after this short break? May What's mga next? plano ka ba or goals for mission? Yeah, sinabi ko na rin to dun sa mga inaalagaan ko na hanggang ang leading sa akin ng Lord is hanggang 3 years lang talaga ako sa Mozambique. Na masakit yun kasi syempre parang nandun yung nag-invest ka ng life. Hindi naman lang basta, ano yun eh, parang nagkakilala lang tayo tapos pwede na akong umalis ng ganun na lang. Nag-invest kami sa bawat isa ng emotions, ng life, ng love. Kumbaga. Kaya, bakit kailangan kong umalis? Kasi nandun yung kagustuhan ko na makabalik na si Jesus. Nandun yung sobrang excited ako sa Maranatha. Sabi kasi sa salita niya sa Matthew 24:14 na and this gospel of the kingdom will be proclaimed or preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, kailangan muna talaga makarinig ng lahat ng tao bago siya makarating. At nandun yung nakita ko kasi na kahit anong tulong namin sa mga tao, nag-exist pa rin ng poverty. Kahit na anong pray namin sa mga diseases, sicknesses, yes, gumagaling sila. Pero may mga iba na inaalaw ng Lord na hindi gumaling. Kumbaga, may mga tao na inaalaw ng Lord na maging poor pa din kahit na anong gawin nila. So, saan mag-e-end yung poverty? Saan mag-e-end yung sickness? Kailan? Kapag dumating na si Jesus. Kasi in heaven, there will be no pain, no more suffering, no more sickness. Na kapag na-assure yung mga tao sa salvation, nandun yung nakikita mo, future. Ngayon, poor pa rin siya. Ngayon, may sickness, diseases pa rin siya. Pero in the future, assured kasi siya sa salvation, you know, and this person knows, na tapos na yung poverty na yun, tapos na yung sickness na yun. Kaya, gusto kong makapunta pa sa mga places na hindi pa naririnig yung gospel. Walang church, walang Christian, walang Bible translation. Ganyan. Excited ako one day na tagpo ng isang tao na, sino yan si Jesus? Pakilala mo naman sa akin. Sino yung namatay sa akin at nabuhay muli after 3 days? Pakilala mo nga yan sa akin. As in, sobrang wala talagang idea na iniisip niya na nag-exist pa si Jesus as a human dito sa mundo. Parang excited ako na makapunta sa mga places na yun, sa mga unreached people groups. You're excited to bring the good news to these people. Specifically sa West Africa. Yun ang leading sa akin ngayon, West Africa. Kasi nasa East ako ngayon, sa West Africa. West Africa. Paano ka pwedeng i-support ng mga tao? Prayer. Sobrang kailangan ko ng prayer. Kasi, at naramdaman ko talaga many times yung prayer ng mga tao. Na maraming beses na ako muntik mapahamak. Maraming beses na ako muntik magutom. Parang dumating sa point na ang pinakamababang laman ng ATM ko ay 500. Tapos, sobrang hirap nun. Dito sa Pilipinas, syempre malaki pa yun. Pero pag nasa ibang bansa ka, wala kang masyadong kakilala. 500 lang naman ang pera mo. Pero, na-survive yun. Kumbaga, nag-thrive pa nga eh. Nakapag-bless pa ako ng ibang tao. Kahit ganun lang yung mga meron ako. Sobrang kailangan ko ng prayer. Talaga. Na ipag-pray talaga ng mga tao na magpatuloy akong maging hungry and thirsty sa relationship ko kay Jesus. Kasi, itong mission matatapos naman to. Hanggang dito lang to sa mundo. Kasi ang goal ng mission is to proclaim who Jesus is. At para yung mga tao na yun, may worship si Jesus. At matatapos yun. Ang magpapatuloy lang is yung relationship natin sa Kanya. So,
kung matatapos naman pala ang mission, why not ma-maintain na natin yung relationship natin sa Kanya? Kasi yun naman talaga yung hindi matatapos. Kaya yun, sa mission field, pag-pray talaga ng mga tao na hindi lang ako basta works, kundi yung relationship ko kay Jesus. Day by day. Walang lilipas na araw na hindi ako magkakaroon ng time sa Lord in prayer and Bible reading, Bible study, personal Bible study. Kumbaga, ayun pa rin ang pinaka top priority natin sa lahat. Ang relationship natin kay Jesus. Yes, totoo. If you could sum up your journey in one sentence, what would it be? In one sentence, that I am a child of God and I'm not just a missionary. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, matatapos yung mission work eh. Pero yung pagiging child of God, hindi siya matatapos. Ayokong dumating sa point na sobrang overwhelmed na ako ng, kumbaga, title na missionary na parang naging, kumbaga, parang crown ko na siya. Na parang inaangat ako sa pedestal. Ayoko maging ganun. Gusto ko maging grounded pa din ako. Kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko na I am a child of God. Na sino ba ako sa lahat ng mga tao na pinili mo para makarating ako sa lugar na to at para makita ko yung work mo sa mga African people. Pinili niya lang ako kahit hindi ako deserving. Sabi nga, ito favorite ko tong verse na to sa Psalm 8:6 na who is man? What is man that you are mindful of him? That you care for him. Parang sino ba ako, Lord, para piliin mo ako na makapunta ako sa lugar na. Kasi kung hindi naman ako magsasay ng yes, alam ko na may tatawagin kang iba. Hindi nakadepende sa akin yung work mo, yung expansion, yung expansion ng gospel sa ibang place. At thankful ako kasi tinulungan mo ako mag-say ng yes. At hindi ako nasa Africa para mag-suffer lang. Hindi ako nasa Africa bilang parusa. Nasa Africa ako kasi mahal ako ng Lord. At mahal niya yung mga tao. At gusto niya na talaga ma-shine yung name niya dun sa mga African people. At nandun lang ako, mag-witness lang ako as one of his children. Kasi yung mga tao na mga Mozambican, kumbaga, mga kapatid ko lang din sila. I'm equal with them. Yung mga nakakasalamuha ko day by day, yung mga nakikita ko sa kalsada, namatay din si Jesus Christ para sa kanila. At nabuhay muli para sa kanila. Kumbaga, nandun lang talaga ako, ini-enjoy ko lang yung pagiging child of God. Pag tinatawag na lahat ng mga missionaries, mga missionaries, ganyan. Hindi ko talaga ma-feel na mission ako kasi parang nandun lang ako as a child of God. Talagang ini-enjoy ko yung... A child obeying his father. Yes, oo. Yun muna. Child tapos missionary. Yan. Praise God for that story. And I believe that the Lord will be with you to the ends of the earth. Wow. Thank you. Thank you sa invitation. Kasi yun nga, may sasabihin pa. Thank you sa invitation kasi naisip ko, ayoko muna kasi gusto ko kailangan sobrang ganda ng ginawa ng Lord. Pero hindi pala na-realize ko na baka may mga nagpipray din ng mga missionary dyan na maaaring makapakinig nito. Minsan nagdadaw sila, kailangan ng missionary na ganito. Pero mayroong mga, nag-exist po ang mga missionaries na hindi pa ganun katagumpay, nahihirapan pa rin hanggang ngayon, na unnamed missionaries. In different places, sa mga bundok, sa mga isla, unnamed missionaries, na nag-exist po sila, hindi kailangan named na. Kaya sana maging encouragement to sa lahat ng mga nakikinig. Hindi lang sa mga missionaries, tsaka sa mga tatawagin ng Lord to serve in the ministry in His kingdom. Yes, and this podcast is not for a perfect stories. Yes. This platform is for imperfect people like us na gusto i-highlight yung grace ng Lord sa imperfections namin. Yeah. Thank you, Elsa. Bye-bye.